What's up mga katins? Ngayon pala ay andito tayo sa farm, sa Kubo. First time natin gagawin to. Magluluto tayo ng bangus. Yung binili nating bangus ay hindi natin pinahiwa, kundi buo na natin binili. Tayo na ang mag-dress up nito para matry natin kung kaya natin, alam natin yung ginagawa nila. Ayan o, dalawa. Ngayon, dalawa yan. Ang ating gagawin dito, i-chop natin yan. Tapos, lulutuin natin siya sa pamamagitan ng pang-asim ay santol. Ito mga katins ang ating ingredients. Luto sa inasimang santol. Bangus. Milk peas. Diba? So, ito ang ating mga gulay na ilalagay. Pag malapit ng maluto, ilalagay natin tong ampalaya. Tapos meron din tayong lemon, lagyan natin para mas ano siya, may kagat talaga, may dating yung lasa. Ito yung ating mga ricado ingredients. Sa luya naman, di natin ito malilimutan kasi shout out sa pare ko, binigay niya to kaya siguradong malasa to. Yan mga katito. Shout out pala sa taga Mindoro dun sa Tio Anghel ko, galing sa kanya itong ating gulok. Ganito pala to. Dapat may ibang kaliskis na binili. Yun. Yun. Hindi pwede magtinda to. Matagal. Dahil customer. Kailangan sa 2, 3, 4, 5. 5 putol. 1, 2, 3, 4. Ayan. Yun. Parang di ako marunong nito Ito mga katins, kailangan inaalis sa bangus to. Huwag nyo sasama to kasi ito yung apdo. Yan. Tanggalin yan. Okay. Yan. Para mayroon siyang lasa. Ito pala mga katins, medyo ano to, kakaiba kasi kung ang tulingan ay sa sinasaing sa palayok, ito sa palayok din natin ito lulutuin. Yan. Sisid aside muna natin to para mag-ano tayo, mag-iwa tayo ng ingredients niya. Ito, yan. Para safe. Mga katins, ang sunod pala nating gagawin pagkatapos nating i-ready yung ating lulutuin, maghiwa tayo ng ingredients. Tapos hiwain natin. Yan. Diba? Sabi ng boss ko, kanya daw yung buto eh. Bigyan mo din ako ng ano. Bawal lang pang Ricardo na hinihingian ng binabawasan. Nawawala yung sarap. Mga katins, medyo niliitan natin ng hiwa para wala kasi tayo nakuhang santol na native. Itong santol na nagamit natin ay Bangkok. Medyo hindi ganun siya kaasim. So ready na yung ating santol pang asim ito. Mga katins, lalagay na natin dito sa ating palayok. Yan. Siyempre para yung ilalim hindi masunog. Ang gusto ko, i-try lang natin, lagyan natin ng 2 pork chop sa ilalim para yung cage makakain ng bangus.
Akala nila bangus pero may pork, di ba? So, alam naman natin yung mga kids natin, bibihira natin mapakain ng milk fish o bangus. Kaya mas maganda lagyan natin ito. Tingin ko maganda yung kalalabasan nito, masarap. Yan. Lalagay natin dito, pinakasapin siya. Yun. Okay. Yun. Takpan na natin. Siguro 3 ilagay natin para I love you. Yan. Oh. Tapos, ang isunod natin, ilagay na natin yung ilang santol sa gilid para hindi rin siya masusunog. Yan. Ano to mga katis, bago natin inilagay sa palayok ay ang tawag sa amin sa Batangas, pinatiiman na ng asin baga para siguradong yung lasa nanunuot sa laman. Sariling menu, ano mo yan Oo. Sariling ano to, version mga katins. Siguradong masarap to. Ayan. Tapos patong uli natin yung ating ingredients, yung ating pang-asim. Actually, mga katin, sa suka pa lang, pang-asim pa lang natin, pagka naluto yan ay ulam na. Tapos, lagay na natin yung bawang natin. Yan. Luya. Lagyan natin sibuyas para mabango. Lagyan din natin sa mga tins ng sili green kasi wala tayong nabili na red. Yung maanghang, maganda sana meron yun para medyo may anghang ng kunti. Tinubig na natin ay hot water na para madaling kumulo. Sasalang na natin. Ayan na mga katinso. Nag-uumpisa ng kumulo yung ating sinampalukang bangus. 15 minutes na yan. Wow, pulong-pulo. Kulang. Wow! Sarap. Asim. Kunwari maasim. Hindi nga eh. Pag maasim. Sarap. Isa pa. Yan mga katins. Tingnan mo naman. Tama na lasa asim. Amoy pa lang. The best na siya. Ang sarap. Nanunuot yung asim niya. Yung amoy. Pati lasa na amoy mo eh. Lasang bangus pork santol. Alalay lang ang kulo niya. Ito mga katins, tapos na yung ating cooking. Ready for taste or eating na tayo. Ito yung bangus na inasiman ng santol with matching pork. Tama yung pork niya, oh. Lambot na lambot siya, oh. Ang sarap. Ang sarap ng kanyang ang lambot. Tapos may anghang. Yung asim niya may tamis. Kahit di ka na magkanin mga katin. Tikman natin yung kanyang pinaka-belly.
Grabe. Yung sabaw niya talagang the best. Ito yung pinaka-sinuka natin, no? Santol. Ang sarap pala. Try nyo mga katins. At tayo, hindi tayo naglagay ng ano dito. Yung kahit anong pampalasa o pampasarap. Bitsi, nor, or anong klaseng ano, nor, hindi tayo naglagay. Masarap siya. Wala kang mararamdamang sobrang asim or mapait or ano. Malinamnam yung lasa niya. Kasi natural yung samya natin o ingredients natin. Pero itong sili, tingnan natin kung kaya natin kainin ito. Ayun, bumigay tayo sa sili. Pero okay pa rin. Hindi naman tayo sanay kumain ng siling pula o maanghang. Okay lang. So mga katins, salamat sa patuloy niyong panonood sa Katins TV Vlog. Shout out nga pala doon sa taga Isabela, saka sa Oriental Mindoro. Lagi kayong nanonood. At sa inaanak ko sa QC, ganun din sa Quezon, sa Bicol, saka yung inaanak ko na taga Pasig. Thank you sa panonood ninyo. At sa QC, lagi. I-try nyo, talagang masarap. Siguradong hahanap-hanapin nyo yung lasa. Ang maganda dito ay hindi tayo, yun nga, sariling ano natin to, natural yung ating ginamit na pang-asim, ganun din yung mga ingredients natin. So, thank you so much at sa mga nanonood at manunood pa ng vlog ko ay sana huwag kayo magsawa. More power sa inyong lahat. Thank you so much.